chapter 12, verse 1. Andiyan na po kayo? Romans chapter 12, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready now, read. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po muli sa inyong kabutihan. Patawad na nga po, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, aming mga nagawa na isip at nasabi sa araw na ito at sa gabing ito upang kami maging katanggap-tanggap sa inyong harapan. At tunay nga po, Panginoon, that we can never be perfect but we can be righteous. At sa inyong biyaya, Panginoon, kayo po ang siyang tutulong at manguna sa amin to live a holy life. And once again tonight, may you bless us, may you give us the truth from your word once again by the power of the Holy Spirit that's within us. At ipaintindi sa amin, Panginoon, ang aming pong pag-aaralan tonight. Salamat pong muli, pinupuri ka namin for each and every one. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Please be seated. Salamat tayo sa Panginoon for this past week sa ating pong natapos na mga activities. So, last week ay ating pong nakita yung kabutihan ng Panginoon through the preaching of His servant, Preacher Habs. And then right after that, ay meron po tayong baptism. At we thank the Lord na yung isa nating family, yung Ramos family, ay nag-host ng ating baptism doon mismo sa kanilang flat, which is rooftop. Maganda siya dahil hindi na masyadong risky sa ranting. No? Mga nakaraan kasi medyo kinakabahan ako doon sa lifeguard. No? Medyo panay-panay na rin kasi yung ating pagpunta. Baka mapansin na rin tayo. Kasi halos lahat naka-bestida at naka-slacks. Kaya buti na lang na-interrupt at pwede naman pala tayo doon sa lugar nila. At nagkaroon lang ng medyo konting pagsisitang. Hipit pala doon, Sir Jim. Medyo, pero sa biyahe ng Panginoon ay nakalusot naman at nakapagbahagi pa tayo ng salita ng Panginoon. No? So it so happen na yung isang lalaki doon, akala namin tatay ng dalawang bata na nililigo, yung pala tito siya at nasaksihan niya yung baptism. At syempre, no, alangan namang di natin ipaliwanag sa kanya. Baka magtaka siya kung ano yun. So pinaliwanag natin, sabay bahagi ng salita ng Panginoon at napagtanto natin na meron pala silang dinadalang problema. At isang opportunity na mag-follow up at para maipag-pray. Kasi yung kanyang kapatid ay na-diagnose ng colon cancer. Okay, so the problem is everywhere and a lot of people are experiencing that kind of different challenges, including us. Kaya no one is exempted pagdating po sa mga hamon sa buhay. Kaya tonight, ito pong ating paghahanda naman para sa ating anniversary this coming Sunday. Anniversary na po natin, amen? Alam ko na pinagpipray niyo po yan sa matagal na panahon. At the moment of truth this coming Sunday. At bago po tayo magdaos ng anniversary, meron pong nangyari sa isa nating mga bagong kapatid. No? At yan, walang iba kundi yung coordinator mismo ng hotel, ng Coraldera Hotel. No? Si Sister Resi po ay namatayan. Monday po na kinamusta namin siya at tumawag kami para kamustahin siya at para na rin merong isang gulit, Brother Manuel, pagdating sa ating anniversary, may mga queries, clarification and everything, pero kinamusta muna namin siya at napag-alaman namin na nung time na yun ay naisinugod yung nanay niya sa ospital, diabetes, at ano yung nangyari sa kanya, mami? Parang yung sugat sa likod na hindi na gumagaling. Akala nilang nung una parang rashes lang. Yung pala diabetic na mas mataas na yata yung level, something. At hindi na daw, wala nang ganong kumain. Parang nagsusuka yata, something, no? So pero sinugod na sa ospital. Nung una parang ayaw i-admit, so kwento siya. Tapos biglang sabi niya, pero mabuti naman, Pastor, at medyo umukay na yung pakiramdam niya, kumakain na. So sabi namin sa kanya, sige, pag-pray natin yung mama mo. Pag-pray. So usap kami tungkol sa hotel, sa mangyayari. And then, after 5 minutes, 10 minutes, tumawag siya ulit para ibalitang patay na yung nanay niya. Imagine yun, iniisip ko tuloy, teka ba, ako ba yung dahilan kung ba't namatay yung prayer ko? Kasi mayroong pastor na ganyan eh. Ang daming beses niya nag-pray. Naalala mo yung tal sa church natin dati, yung binibida ni Pastor Joey.
No? 3 beses siya nag-pray sa may taong may sakit. Namatay din para parehas. Ano? Hindi ko alam kung nagkataon lang, pero may ganong pangyayari. So parang nakakalungkot lang na biglaan yung pangyayari. Sabi ko pa nga sa kanya noon na magandang makilala ng Panginoon yung nanay mo. Nung hindi pa namamatay, nung may sakit pala, nung nag-usap kami nung unang time, sabi ko sa kanya, kagaya mo, nakakilala sa Panginoon. Sabi ko nga po, sana nga po mayroong makarating din sa amin, sabi pa nga niya. Tapos maya-maya, namatay na yung nanay niya, iyak na siya ng iyak. So, ganun lang po kabilis ang buhay. No? Hindi natin talaga masabi. Kaya sabi ko, anong plano mo? Sabi niya, hindi ko pa po alam. So parang gulong-gulo siya. Tapos, hinayaan muna namin siya. Pinag-pray naman siya ni Sister May. Kasi nakapag-pray na ako. Tapos Sister May naman yung nag-pray sa kanya para i-comfort siya. Tapos sabi niya, hindi ko pa po alam kung papayagan ako sa Coraldera. Kasi bago pa lang siya doon. Mga 6 months pa lang namin. No? Sabi ko sa kanya, sige, ipag-pray lang natin. And then, message Sister May para mga musta Tuesday, hindi nag-reply. Wednesday na nag-reply. At uuwi daw siya sa Sabado. So, ibig sabihin, wala si Resi sa anniversary, pero ipinasa niya naman, nagre-request kami na po pwedeng si Micaela na lang yung bahala doon sa pagdadausan ng iba niya ng bitin. At sabi niya, wala pong problema kahit si Micaela. Maganda rin na si Micaela makarating, makatutok sa atin para maka-attend din siya ng service, di ba? Kasi doon natin gagawin, which is matagal na rin natin siyang iniintay. So, all things work together for good at pag-pray po natin si Sister Resi. Kaya as a church, hindi naman siguro kalabisan siguro as a church kung mag-abuloy tayo, no? Kahit sa magkanong halaga na. Okay, so dadalawin namin siya bukas, Brother Manuel. Kung busy kayo, kami na lang kasi dyan lang naman niya sa malapit sa amin. Puntahan namin siya kasi flight niya Sabado. So, bigyan natin yung konting abuloy para maramdaman niya na rin naman yung church family talaga. And then pagpipray ko. Okay? So yun po yung nangyayari mga kapatid. At marami siyang mga magandang balita na adjustment sa ating anniversary. So pag-usapan natin yan, Brother Manuel mamaya, which is ano sa atin, kumbaga advantage natin sa church. Kasi di ba medyo masikip yun? So nakaisip siya ng brilliant idea. At sabi ko, ayos, pwede palang mangyari yun. No? So mamaya, karoon lang tayo ng short meeting. Alright, so dito ko po natin maintindihan mga kapatid na ang lahat ng pangyayari sa ating buhay ay nasa kamay ng ating Panginoon lamang. Kaya let's continue to be faithful. And as we prepare ourselves to the Lord, this coming our first church anniversary, ay gusto nating maintindihan ang hamon ng salita ng Panginoon tonight, pagdating po doon sa true dedication. Okay, so the message or the title of the message for tonight is true dedication. Kasi di ba sabi diyan, present your bodies a living sacrifice. So, pwede rin nating sabihin na pag pinresent natin yung ating body, ay idinidedicate natin ito sa ating Panginoon. Kaya yun sana yung maintindihan natin tonight na kapag tayo ay nag-commit or nag-dedicate, nag-present ng ating buhay sa Panginoon, yung ating tinanggap siya bilang isang tagapagligtas, the same way, we dedicate and we present our body unto the Lord, sana po hindi po ito matapos at walang hintuan to at walang tigilan. Nakakalungkot ng isipin na may mga Kristiyano na dumaan sa ating buhay, nakilala natin, nakadaupang palad natin, sila ay tumanggap sa Panginoon at nabautismuhan, maaaring dinedicate nila yung kanilang sarili for a certain ministry, dedication to a baptism, no? Matatawag din nating dedication sapagkat pinresent nila yung obedience nila sa Panginoon. Nakakalungkot na somewhere along the way ay hindi sila nagpatuloy. Tumigil sila. So, come to think of it, ano ba ang totoong dedication natin sa ating Panginoon? When I say true dedication, when I say true presentation of our bodies to the Lord, hindi po ito nahihinto. At hindi po ito natatapos. It's going to be for a lifetime. Habang tayo po ay nabubuhay. And the presentation pa niyan, mga kapatid, it's up to eternity. Hindi lang po yan sa habang buhay nating pagsasama dito. Kaya, napakahalagang maintindihan na our relationship to God is very important. As we dedicate, as we have our true dedication unto the Lord. Kasi nga, di ba, pag ikaw ay nag-dedicate ng iyong sarili sa ating Panginoon, it's all about the relationship. Nung dinedicate mo yung sarili mo, Sister Crystal, kay Jed, para sa iyong mapapangasawa, till death do us part, it is all about relationship. You are willing to begin a very risky relationship. No?
Maaring nung kinasal ka, hindi mo inisip yan. Pero alam nyo ba, marriage is a risky business or risky relationship? Alam nyo kung bakit risky? Hindi mo kilala yung papakasalan mo. Kahit sabihin na natin, lumaki kayo pare sa church, nakita mo yung background, naging faithful tong babaeng to, the same thing, hindi mo pa rin siya kilala. Hindi mo siya araw-araw na nakakasama. So isang malaking risk at isang malaking step of faith kapag ikaw po ay magkakaroon ng dedication sa ating pong relasyon, sa ating pong pagpapamilya. Kaya kung ating pong titingnan, alright, so by the way, ang klase po ng pag-aaralan natin is a verse study. Meron pong word study, meron pong text study, meron pong verse study. So ang tawag po dito sa study na to, verse study. So, maging aware lang kayo at sabihin nyo sa akin kung meron ba tayong words or phrase na hindi mapag-aaralan tonight. But we're going to focus only to Romans chapter 12 verse 1. But I think, or I should say, inisa-isa ko kasi itong majority of these words na nandito sa Romans chapter 12 verse 1 ay meron tayong mapupulot na aral. Kaya we call this verse study. Okay, so our relationship to God is more important. So Brother Manuel, yung Romans chapter 12 verse 1, it is all about relationship. It is all about dedication and then presentation unto the Lord. At kung ating itong papansinin, yung unang verse, or yung word na isasama natin sa ating study, yung word na therefore. Okay? Ano po sa Tagalog yung therefore? Ay aking pong hinanap yan sa dictionary. Ibig sabihin yan, sa makatuwid. Napakahirap pala niya, no? Sa makatuwid. Paano kung baliko? Sa makabaliko. Di ba? Buti na lang, sa makatuwid. Ibig sabihin ng sa makatuwid, or therefore, pag tinignan po natin yung meaning na yan sa Bible Dictionary, ibig sabihin, meron siyang, what they call this, pinaghuhugutan. Ano? Therefore meaning, sa kadahilanan. Ano? Sa isa pang Tagalog, sa kadahilanan. In the reason of this, in the reason of that. Yun ang ibig sabihin ng therefore. Meron siyang pinagbabasihan. Halimbawa, I am already a married man. Therefore, I am not always going out to play basketball. Yan. Sa kadahilanan na ako'y kasal na, hindi ako laging maglalaro ng basketball. Every Sunday lang. Yan, di ba? So, lalo pa, di ba? 1-0 na. No? Kaya, gusto nating maintindihan yan, mga kapatid. Therefore, naintindihan na po natin yung therefore, ha? At alam niyo, mga kapatid, sa kadahilanan, yung therefore na yan, meron pong binanggit ang Bible from Romans chapter 3, Romans chapter 5, Romans chapter 8, hanggang Romans chapter 12. One book alone, it says something about therefore. Okay, kung ating pong titingnan, bilisan lang natin, pero wala yan sa text. Romans chapter 3, verse 20. Basahin natin yan. Bilisan lang po natin. Ano? Kung kayo po'y nakita na, mauna na po kayong magbasa. Romans 3:20, ready now? Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. Okay, anong pong ibig sabihin ng therefore na yan? Okay, yung therefore na yan is there is no condemnation. Yung therefore na makukuha sa Romans 3:20, sa kadahilanan na wala ng paghuhusga sa ating Panginoon. Kasi nung tinanggap natin ang Panginoon, we are not going to be guilty before God. So this is the first therefore. No therefore or no condemnation. Therefore of no condemnation. Pangalawa po, sa Romans chapter 5 verse 1. Basahin natin ng sabay-sabay. Go! Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ano man pong therefore ito? Therefore of justification. Sa kadahilanan na tayo ay pinalawalang sala na ng ating Panginoon. Amen po ba? So, dalawang therefore na yan. Pangatlong therefore ay matatagpuan sa Romans chapter 8 verse 1. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready now? Read. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So the same thing, meaning yung therefore dyan is therefore of assurance. Binigyan tayo ng assurance ng ating Panginoon nung tinanggap natin siya sa ating buhay. Kaya yung pang-apat na therefore, sa Romans chapter 12 verse 1, therefore there means therefore of dedication. Kaya tinawag nating true dedication yung ating title. So since sa kadahilanan na tayo ay naligtas ng ating Panginoon bilang isang tagapagligtas, ang dahilan na yan, kaya ating pong iaalay ang ating mga sarili
sa Kanya. So that's the very reason. The reason why we're going to have our true dedication to the Lord, because He saved us. He justified us. He removed the curse of the going to sin. Consequences of going to sin. Ngayon, as we continue and as we start, what is the true dedication? Ano ba yung totoong pag-aalay ng ating mga sarili sa harap ng Panginoon? As Paul described in here, true dedication involves 3 steps. At doon lang yan sa mga words and phrases. Number 1, first dedication is your bodies. Yun po yung phrase ha. At nandyan din yan sa Romans 12:1. Your bodies. Ang nais ng Panginoon ay ialay po natin at magkaroon tayo ng totoong pag-alay ng ating mga katawan. Okay, let's go back to our life before. Flashback tayo mga kapatid, bago sa ating kasalukuyan. Hindi ba mga kapatid, bago tayo tumalima at nagkaroon ng pagsunod at pagtitiwala sa ating Panginoon, saan ba natin ginagamit ang ating mga katawan? Flashback during our old life. Diba? So lahat tayo mga kapatid, walang isa man dito ang magsasabi, aba ako ay talagang ginamit ko ang aking katawan in the past for the glory of God. You cannot say that tonight. Kasi alam mo, kung gaano tayo kasama and ka-wicked during that time. Pastor, lumaki na ako sa church Even though, kahit ikaw ay lumalaki, maaaring during that time, hindi talaga 100% that you are having a true dedication to the Lord. So, before we trusted Christ, we use our body for simple pleasure and purposes. Merong kadahilanan kung bakit ang ating katawan ay pinapagamit natin sa kasalanan at sa laman. Pero ngayon mga kapatid, na tayo ay nasa Panginoon na, amen? We want to use our body for His glory. Kaya yun yung number 1, na magkaroon tayo ng totoong dedikasyon. Yung ating katawan ay ating pong ipipresent sa Panginoon. Kasi nga naman, tapos na sana yung ating pong pagpipresenta ng ating katawan sa kasalanan at sa kaaway nung hindi pa tayo nakakakilala sa Kanya. For how many times, narinig ko po ito doon sa dating pastor, at lagi niyang sinasabi, kinukumpara niya yung life niya nung wala pa siya sa ating Panginoong Kristo. Kung di ako nagkakamali, nung na-save siya, a teenager. Ano? Tapos ikukumpara niya ngayon nung lumalakad na siya sa kaliwanagan as a saved person, at sabi niya, nalagpasan niya na yung kanyang edad in the past ng paglilingkod ngayon sa Panginoon. For example, for me, I accepted the Lord Jesus. I got saved when I was 19 years old. So ilang taon na ako. So nagdodoble at nagtitriple na. Mas marami na ngayon yung taon na nasa kaliwanagan ako. No? Pero lahat na yun sa biyaya ng Panginoon, Brother Randy, I'm not bragging that. Pero sa biyaya ng Panginoon, nadoble ko na yung edad nung time na kung saan pinapagamit ko yung aking katawan sa kasalanan. We praise God for that kasi yun dapat ang mangyari sa atin because we belong to the Lord. At yung katawan natin mga kapatid, ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 is God's temple. Basahin natin na sabay-sabay. What? Medyo nagulat pa si Apostle Pablo. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have God, and you are not your own? Verse 20. For you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Diba? Dapat ikagulat natin Kapag ang isang Kristiyano ay nakikita natin na nandun pa rin siya sa bagsik at sa dumi ng kasalanan at hindi niya pa rin na-overcome, dapat ikagulat natin yan. Hanggat maaari dapat, huwag muna tayo makipag-fellowship sa kapatid na yan hanggat hindi niya naaayos. Tama? Kasi parang nangyayari, if you're going to be with him or to be with her, na kahit alam mo na meron siyang kasalanan na inaalagaan in his Christian life, at kung nakikisama ka pa sa kanya, para kasing tinotolerate mo, i-encourage mo siya. The Bible is saying, what? Kaya mong gawin yan sa buhay mo? Kapatid, kung gusto mo pang tumagal yung friendship natin, pwede bang iwanan mo yung kasalanan mo? Are you following me? So dapat merong ganito pong pag-uuri at pagtitingin sa ating mga sarili. Mahal natin ang kapatid natin sa isa't isa, sa ating Panginoon. But we are not going to tolerate kung ano man yung kanilang kasalanan na tinatago. Ano? So mag-ingat tayo kasi sa history ng simbahang ito, 9 years sa mission, 1 year sa ating pong church, wala pa pong nangyayari na mga singles ay nagtago ng kanilang relasyon. At wala pa pong nangyayari na meron pong nabuntis dito na hindi kinasal.
Let's prepare that. Kasi sa mga simbahan na tumatagal, nangyayari yan. No? Ako, as I pray to the Lord, Lord, ano kaya yung magiging damdamin ko? Kung meron akong makitang mga singles at masaksihan na sa simbahang ito, may mangyaring ganon. Hindi malaking mangyari, Sister Michelle. Kasi ang kaaway talagang hyperactive. Ano? So kung alam mo na merong namumuong relasyon without telling to the pastor or to the brother, to the preacher na meron pala silang relasyon, ikaw na nakakaalam, pagsabihan mo yan kung sino man sila. Iparating mo kay pastor. Kung wala silang lakas loob na sabihin yan. Tama? Kasi hindi dapat ganyan. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? At lalo pa baka yung lalaki na yun, o babae na yun, tumatayo pa sa harapan. Dapat pipigilan natin yung mangyari. Pero mukhang wala pa naman, di ba? Pero kasi medyo nabibigla kayo. Basta meron na ba? Pinahanda ko lang kayo. No? Gusto ko yung kunan ng picture eh. Lahat nakaganon kayo eh. Ano? Kasi pwedeng mangyari. No? 9 na taon na pagsasama-sama, pwedeng makalusot. Lagi yan. Kapag meron kang nalaman o whatsoever na pwedeng mangyari, kapatid, suko mo yan sa Panginoon. I'm not going to tolerate you with that. Ang totoong kaibigan ay magtutulong at magsasabihan na meron na tayong ginagawang mali at kasalanan sa harap ng Panginoon. Alright? So, always remember that. Our body is the temple of the Holy Ghost. It is our privilege to glorify the Lord. Amen? It is always our privilege. At lagi po yan, isang malaking problema. Ang sabi ng Philippians chapter 1, verses 20 to 21. Tingnan natin, nandyan yan. Sabi dyan, according to my earnest expectation and my hope. Please read, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. 21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Sabi ng aning Apostle Pablo, ginoglorify niya ng ating Panginoon sa kanyang buhay. It is His privilege to do that. Ano? Sabi niya, nakakahiya. Diba? Wala akong dapat ikahiya sa aking ginagawang boldness or yung paglilingkod ko sa ating Panginoon. Because it's a privilege to glorify God in my body. Alam niyo po mga kapatid, yung presentation or yung dedication natin sa ating Panginoon, mamaya, ating pong pag-uusapan, it requires holiness. Mamaya, yung may mga praise na naman tayong mababanggit dyan. So just as Jesus Christ, kagaya ng ating Panginoon, mga kapatid, na kailangan niya na magkaroon ng katawang tao. Okay? Katawang lupa. So tingin nyo, bakit ninais ng ating Panginoon na magkaroon ng katawang lupa? Aside sa kailangan niyang mamatay. Hindi naman pwedeng mamatay ang espiritu, di ba? Ito yung lagi nating sagot, Brother Nim. Ba't kailangan magkatawang tao ang ating Panginoon? Walang espiritu ang pwedeng mamatay bodily. So kailangan niyang magkatawang tao. Pero meron pang dahilan. Okay? Ang dahilan, kaya ang ating Panginoon nagkatawang tao, you know why or you know what? To accomplish God's will on earth. Kailangan niya ring ma-accomplish yung kalooban ng Panginoon o Diyos Amas dito sa lupa na hindi pwedeng gawin ng Espiritu. Okay? Maaaring ma-accomplish ng Espiritu in some other way, pero iba pa talaga yung bodily kasi kailangan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. That's why, just like the Lord Jesus Christ, who needed Himself, or He needed an earthly body in order for Him to accomplish God's will on earth, so we must yield our bodies to Christ that we might continue God's work through us. Yun din yung dahilan, mga kapatid. Kaya kailangan ng ating katawan na ialay sa Panginoon. Kasi yung manifestation ng katawan ng Panginoong Jesucristo ay ang pag-aalay niya ng kanyang ginawa dito sa lupa sa Diyos Ama. So it is going to be like comparing to the Lord Jesus Christ. Ganun ang ibig sabihin nun sa salita ng Panginoon. Kinukumpara natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Ano? That's why we have to yield our the members of our body as, letter A, instruments of righteousness. Pero ibig sabihin, yung praises dyan na holy, acceptable unto God. Ayan ha, so, meron na tayo ulit. Kanina, your bodies. Tapos yung holy, acceptable unto God. The same verse ng verse 1. Ang ibig sabihin nun, or instrument of righteousness. Nais ng Panginoon
na gamitin natin ang ating mga katawan bilang instrumento ng kabanalan at katwiran. Anong sabi ng Romans chapter 6 verse 13? Andiyan yan sa screen. Basahin natin sabay-sabay. Ready now? Read. Neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. Instrumento dapat ang ating buhay, okay, sa kabanalan. Ang ating katawan. Bodies. At pag sinabi nating bodies, Brother Mark, lahat ng parte ng ating katawan. Instrumento dapat. Sabi ng Bible, hindi tayo maging instrumento sa kasalanan, unrighteousness, kundi instrumento para sa ating Panginoon as we present our bodies. Amen? Ngayon, check the parts of your bodies. Alin dyan ang hindi nagiging instrumento ng ating Panginoon? Alam niyo, ang ating Panginoon, if we're going to think about the Bible, yung kanyang mga parable, di ba meron siyang parable noon that if your one left eye will offend your right eye, or your right arm will offend your left eye, a hand or arm, ano gagawin? Better to cut it and to cast it. We don't take that literally, pero pagdating sa harap ng Panginoon, it is an offensive one kapag merong part ng ating katawan ang hindi nagiging blessing. Posible bang ganon, Pastor? Na may mga parte sa aking katawan na hindi nagiging instrument of righteousness? Ano sa tingin mo? Your fingers could be an instrument of unrighteousness. Kung ano yung ating ini-scroll sa magdamag or sa gabi. It could be an instrument of unrighteousness. Your ears could be an instrument of unrighteousness. Marami namang magagandang pakinggan. Ang gusto pang pinapakinggan, yung mga negatibo. Tama? Amen? Amen. Pwede. Na kahit you are present here bodily, pero somewhere along the way, sa parts ng ating mga katawan, hindi nagiging instrumento at hindi nagiging blessing sa ibang tao. At yung pinakamatindi pang instrumento, yung ating mga bibig at dila, ang madalas nakakasakit. Instead of instrument of righteousness, nagiging instrument of offense or unrighteousness. Amen? Sabi ng Panginoon, your bodies. As we pray to the Lord tonight, tingnan mo, as we evaluate our life tonight, ano po yung mga bahagi ng aking katawan ang hindi nakakapagbigay ng kalugod-lugod sa ating Panginoon? Sabi ng Bible, magandang i-pluck out. Tama? Para hindi yan nakakasira sa ating pagpe-present. Nakakahiya sa Panginoon. He is the King of Kings and the Lord of Lords. And then we are offering or we are presenting Him na maraming mga deformities. Hindi yan katanggap-tanggap sa ating Panginoon. At yung Holy Spirit, ang siyang magpapaalala niyan sa atin. Number 1, we have to dedicate our bodies or your bodies. Nandiyan yun sa verse 1, chapter 12 ng Romans. Number 2, gamitin natin yung praise na living sacrifice. That's number 2. Let's dedicate our life, our bodies, as a living sacrifice. Siguro narinig mo na ito sa ibang pastor itong Romans chapter 12 verse 1. Pero mukhang sa tingin ko, ngayon mo lang ito mapapakinggan. Okay? Living sacrifice. Alam niyo po mga kapatid, ang Old Testament time, lagi yan, kahit ang kanyang reference ay new, hindi po pwedeng i-flashback yan sa Old. Kasi Brother Trump, yung sacrifices, naganap Old Testament. Amen? So kailangan ng reference, babalik ka doon. Ano ba yung style? Ano ba yung sistema ng Old Testament sacrifices during the time nung wala pang ating Panginoon Jesus Christ as our ultimate sacrifice. Ano ba yung sistema nila doon? Sa lahat ng mga sacrifices ng Old Testament, kahit saan ka magbasa, walang buhay. Lahat patay. So ano ibig sabihin ng living sacrifice? Dalawa po ang ibig sabihin ng living sacrifices sa Bible. Okay? At ipapaintindi tayo ng salita ng Panginoon sa tulong ng Old Testament time kung ano ba itong dalawang sacrifices na yon. Number 1, Isaac. Siya yung unang sacrifice. Isaac. Genesis chapter 22 verse 9. And they came to a place which God had told him of, and Abraham built an altar there.
and laid and wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Alam naman natin yung storya, di ba? Na siya po'y inali ng ating Panginoon. During that time, napakabata pa lang ni Isaac. Ano po? Parang magbibinatilyo pa lang siya during that time. Pero masasabi natin, the first living sacrifice during that time was Isaac. Diba? Lahat patay. Pero si Isaac yung unang-unang naging living sacrifice. Okay? Because Isaac during that time was willing to put himself to the altar. Okay? In obedience to his father. At kahit alam niya na siya na yun. Pansin nyo? Hindi sinabi ng Bible na pumalag siya. Pwede siyang pumalag. Pwede siyang bumaba during that time. Pero hindi niya ginawa. Meaning, merong pong consent at merong pagpapayag si Isaac na sundin ang kanyang ama na si Abraham. At dahil alam niya na si Abraham, ang kanyang ama, ay napakatapat at committed sa ating Panginoon, sumunod din siya. Alam niyo po yung mga anak natin, hindi mahirap sumunod, Sir Jim, sa Panginoon. Kasi nakikita yan sa atin. Tama? That's the application. Paano sila mahihirapang sumunod kung hindi nakikita sa mga magulang? They will always live by example. They will always copy. In duplication, yung kanilang nakikita para kanilang mamasundan sa kanila pong hinaharap na buhay. So Isaac was willing to put himself to the altar at mamatay in obedience to God's will sa kanyang buhay. But instead of killing him or the Lord allowing him to die, what did the Lord do? The Lord sent a ram. Yung po yung binigay na natrap doon sa mga thorns, no? Sa mga bushes. So makita natin dyan, mga kapatid, ang si Isaac, namatay siya during that time. But he did not die physically, but Isaac died just the same he died to himself. Okay? So namatay na muna siya sa kanyang will. Kasi nagpasakop siya sa ating Panginoon. At nag-yield siya sa ating Panginoon at sa kanyang tatay. And then, when he got off to the altar, kaya siya naging living sacrifice. Nakita niyo po yung point. Inalay niya ang kanyang buhay na parang patay in obedience to the Lord. Pero nung hindi natuloy, bumalik siya at tumayo siya na isang living sacrifice. Tama? Kasi inalay na siya eh. Nabuhay siya. Kaya siya naging living sacrifice. At kung papansinin niyan mga kapatid, Isaac remain faithful and committed. Kaya nga nabanggit ko sa inyo kanina, kaya yung introduction, bakit gano'n ang isang Kristiyano nung nag-alay at nag-dedicate ng kanyang sarili sa ating Panginoon, nagpabaptize pa, nag-commit pa sa ministry, alright? As a living sacrifice, bakit huminto? Bakit nawala? Bakit na backslide? Nagkaroon lang ng mga mabibigat na suliranin sa buhay. Bakit hindi na nag-church? Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Parang nangyari, yung living sacrifice sa mga buhay ng mga Kristiyanong tumigil sa kanilang pananampalataya, namatay ng tuluyan. Kaya hindi mo na matatawag na living sacrifice. How can you offer yourself as a living sacrifice if you will not continue serving the Lord? My point? Yes, kasi si Isaac, right after na nag-came off siya or nag-went off siya sa altar, no, kung siya inalay as a living sacrifice, hindi siya nawala sa kalooban ng Panginoon. But I'm not saying na siya naging perfecto. Dumating sa time na nagpaloko siya. Tama? Dumating sa time na nagsinungaling siya. Okay? Dumating sa time na nagpaloko siya sa kanyang anak. Nagkasala siya sa madaling salita. Pero nanatili na siya ay isang buhay na alay. So, ibig sabihin lang, kapag ang Kristiyano ay mawawala sa kalooban ng Panginoon at totally tatalikod sa biyaya ng ating Panginoon, hindi niya na maiaalay ang kanyang sarili. It's not going to be a living sacrifice. It is going to be dead for life. At yung alay ng mga unang panahon sa mga tupa na namatay, okay, parang ganun lang ang
It is all about tradition. It is all about ceremony. Pero walang totoong kahulugan. Ang ibig sabihin ng living sacrifice. Sino yung pangalawa? The first one was Isaac, the first living sacrifice. Sino yung pangalawa? None other than the Lord Jesus Christ. Ano? Kaya nga si Isaac at ang ating Panginoon, type sila eh. Ibig sabihin, meron silang pagkakaparehas nangyari sa kanilang buhay. So, Isaac typifies the life of the Lord Jesus Christ pagdating sa living sacrifice. Maraming mga characters sa Bible that typifies the life of the Lord Jesus Christ. Joseph, isang typifies that the Lord Jesus Christ. Is it the same? Di ba? Parang si Joseph noon na siya'y lumaki, hindi siya pinaniniwalaan, tama? Siya ay binitray or siya ay binenta, siya ay tinapon ng kanyang pamilya, napahiwalay sa kanyang pamilya. So ito yung mga bagay na kung saan maihalin tulad siya sa ating Panginoon. Sa Isaac, Jesus Christ typifies Isaac because of a living sacrifice. Siya po ang ating perfect illustration ng living sacrifice, our Lord Jesus Christ. Kasi, He actually died. Tama? Si Isaac, hindi siya namatay, flesh. Pero yung kanyang will, namatay kasi nagpasakop siya. But the Lord Jesus Christ actually died as a sacrifice. In obedience to His Father's will. Paano siya naging living sacrifice? Nabuhay siya muli. At hanggang ngayon, buhay siya. Amen. Amen? Buhay ba siya? Amen. Parang hindi siya buhay. Kung hindi siya buhay, uwian na tayo, mga kapatid. Sasayang lang tayo ng oras dito. You know? Wala nang dahilan para magpagamot, tal. Kung patay ang Panginoon. Tama? Buhay siya at nasa puso mo siya ngayon. In obedience to His Father's will, He rose again and today He is in heaven. He is our ultimate living sacrifice. At kung siya po ay makikita natin during the time na siya ay bumalik after ng kanyang resurrection, 3 days, nagpakita ng siguro isang buwan pa mahigit sa mga apostles, disciples, pinakita niya yung marks ng kanyang sacrifice. Kapag papakita ng wounds niya sa cross of Calvary, He was risen. That's why He was called our high priest. Hindi na natin pwede pa magkaroon ng mediator. If we are praying to God the Father, we don't need any man that will mediate to us going to God. Because Jesus Christ is the high priest. Anong sabi ng Hebrews chapter 4, verses 14 to 16? Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted, like as we are, yet without sin. Verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Yung dati nating religion, Brother Mark, ito yung ginamit nila. Na hindi pa sila nakontento kay Jesus Christ as high priest, naglagay pa sila ng priest. Na hindi naman perfect. Tama? Pwedeng maging high, pero hindi perfect na priest. Minsan yung mga pare, pag sobrang umiinom na, nahahay na rin eh. No? Di ba, Brad? O yung kailang iniinom, fermented yun eh. Mompo, alam ko yun, sakrisan ako dati. Ano? Kaya ganyan po mga kapatid, ganyan ka-importante yan. At siya po yung naging advocate natin before the throne of God. 1 John chapter 2 verse 1. Ito yung kanyang ginagawa sa living sacrifice. Kaya bang gawin ang isang namatayan na hindi na nabuhay? Hindi. Only a living sacrifice can do that. Can mediate unto us and can advocate. Ano ibig sabihin ng advocate? Verse 2. 1 John chapter 2 verse 1. My little children, these things write unto you that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteousness. Sino yung nakapanood sa inyo yung The Devil's Advocate? Si Keanu Reeves. Tsaka si Al Pacino. Nakakatakot yun. Ano? Ganun ang advocate. Ano ba sa Tagalog na advocate? Parang abogado ba ito? Parang ganun eh. Alright? Ang ating Panginoon, Jesus Christ, ang siyang advocate. Pag tayo nagkakasala sa ating Panginoon, siya yung nagdadala, siya yung, pag naghihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, siya yung nagpaparating. Parang ganun. Tagapamagitan. Na imbis na tayo, i-curse ng Panginoon sa ating kasalanan, siya na yun eh. Diba sabi ng Panginoon, hindi ako tatanggap ng anuman, mabuting gawa, only the blood of my Son, the Lord Jesus Christ.
Kaya tayo napawalang sala. Because He is our advocate. Tagapagtaguyod. Yun. Yun na yun. Tagapagtaguyod ng kasalanan. Yes. At devil's advocate. So yun. Huwag yung devil's advocate. Dati tayo, meron tayong devil's advocate. Ngayon, nung nasa kaliwanagan na tayo, Jesus Christ is our advocate. Amen? So dapat, gumawa tayo ng movie, palitan natin yung ano, no? Yung Christian movie dapat, the Lord's advocate naman. Alright? And then thirdly, ano pa yung mga phrases na hindi nating nagamit? Thirdly, ang ating point number 3, present. Present, ha? Present to. Present. Inaral ko to, hindi ito present, hindi ito, kasi maraming sabihin ng present eh. Present, ma'am. Present. Oh. Ano pa? This is my present. Oh. Ano pa? PowerPoint presentation. PowerPoint presentation. Ano pa? Part of ano to? Verb. Diba? Present tense. Pero ibig sabihin ng present na to, present. Meaning, dedicate or meaning to commit. Yun, yung pinakamalaki. When we present our bodies to the Lord, we commit unto the Lord. Kaya nga ito yan mga kapatid, ano? As I study this, hindi po pwede talagang hindi mag-commit sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi you have to present your body. Nakakita ka ba na nag-present ng katawan na hindi nag-commit? Wala. It's automatic. Kaya kung merong isang Kristiyano na hindi nagko-commit sa gawain ng Panginoon, he is not willing to present his body and he is not a living sacrifice. Yun yung point nito. Na kailangan pinipresent natin ang ating katawan because we are willing to commit to the Lord. We must have a commitment talaga because this is the only way we present our life unto the Lord. Oh, ikaw ba pag nag-present ka ng sarili mo sa trabaho, Sir Jim? Pwede ba yon? Okay, ipipresent ko yung sarili ko, ha? Okay? Hired na ako, thank you, hinire niyo ako, ipipresent ko yung sarili ko. Ang sabi ng boss mo, immediate superior mo, sir, ito po yung gawin niyo, sir, ha? Ito yung teacher na tutulungan. Hindi, ayoko. Bakit? Pinresent ko na yung sarili ko, eh. Ah, ganun ba? O bukas, magbalot ka na. Pwede ba yung i-present mo lang, pero you're not willing to commit? Hindi po pwede. When you say present, you have to commit. Yung verb tense dito ng present, ay ibig sabihin yan, present once and for all. Isang beses na nag-present at nag-commit sa ating Panginoon. It commands a definite commitment to the body of the Lord Jesus Christ. Kaya dapat, sa totoo lang mga kapatid, hindi maiwasan eh. Bakit nagkakaroon sa church ng recommitment? Bakit may revival? Maiwasan eh, nasa laman pa rin tayo. Pero alam niyo po ba mga kapatid, as we present or commit to the Lord, dapat isa lang yan eh. Once and for all. Ganun dapat ang ating presentation. Kagaya nung tinanggap natin ng Panginoon. Ikaw, ilang beses mo tinanggap si Jesus Christ? So totoo lang, meron dito 3, 5, 4. Tama? Pag tinanong mo, kasi noong una hindi ko pa naiintindihan. Pero kung ito-total mo yun mga kapatid, isang beses lang dapat yan. Hindi yan paulit-ulit. Kasi kapag nagpaulit-ulit lang yan, niluloko mo lang ang Panginoon eh. Tama? Hindi lang niluloko mo ang Panginoon, niluloko mo rin ang sarili mo. So if we're going to commit repeatedly, again and again, naglolokohan lang tayo dito. That's why yung present tense ng verb na present, it means once and for all. A definite commitment, a true presentation and dedication to the Lord Jesus Christ. Anong example natin dito? Nung kinasal si Ma'am Ethel kay Brother Mark, bride and groom, ano yung kinamit nila sa isa't isa? They have to commit themselves to each other. Anong tawag mo sa commitment na yun? Eh di once and for all. Pwede ba yun? Na pagkatapos silang ikasal, sabihin ni si Brother Mark, next month, pwedeng hindi muna tayo kasal, tapos babalikan na lang kita ha. Recommitment ulit tayo. Walang ganun. Once and for all. Kaya nga, till death do us part. Mga kapatid, yan ang ibig sabihin yan. Kaya nga, Paul, binigyan niya tayo ng 2 reason sa commitment na ito. Number 1, to have a right response.
Alam nyo kung bakit kailangan natin ng right response? Ito, babanggitin pa rin natin yung mga phrases or sentence doon sa chapter 12 verse 1. Kasi yung sabi ng Panginoon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. So, sa biyaya at sa, anong mercy sa Tagalog? Kaawaan, di ba? Kahabagan ng Panginoon. Kaya kailangan nating magkaroon ng right response. Kasi dahil sa kaawaan ng Panginoon sa atin, binigay niya ang mga bagay na hindi dapat tayo karapat-dapat. That's why it should be right response to all that God has done for us. Amen? Yun ang ibig sabihin nun. We commit ourselves to the Lord as a living sacrifice because of the right response. Hindi tama na sa kabila ng kabutihan ng Panginoon sa'yo, ay magiging suwail pa tayo. Hindi yun appropriate. It's unfair. Pero madalas nangyayari yun sa mga Kristyano. Kaya nga, di ba, yung mga magulang natin, hindi worth it yung kanilang paghihirap sa atin. Na nung lumaki tayo, ay binabastos lang natin sila. It's unfair. It's not worth it. Kaya dapat may right response ang commitment. At yung response natin sa Panginoon, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Dahil sa kanyang kahabagan, lahat ng ginawa niya sa atin. Kaya tayo nandito ngayon, kahit bukaya, buo ang pamilya, kahit meron ng forgiving spirit. Kaya maayos ngayon ang ating pamumuhay. Hindi man tayo mayaman, pero at peace tayo. We enjoy the blessings of the Lord. Kasi nagkaroon tayo ng right response because of this commitment. Not only that, isa pang reason sa commitment, it's because of the right response. Nagko-commit tayo kasi mabuti ang Panginoon sa atin. Amen, Tal? Mabuti ang Panginoon. Amen, CJ? Oh. Amen, si CJ, kahit wala pa siyang trabaho. Mabuti ang Panginoon. That's the right response. And then secondly, why we present or commit our bodies to the Lord, our life? Because of the reasonable service. Sinabi niya rin yan, no? Sa verse 1, chapter 12. Yung reasonable service, pwede rin natin tawagin niyang spiritual worship. Ano po? Ibig sabihin lang, yung ating buhay ay lagi nating ibinibigay sa ating Panginoon na hindi lang every Sunday. Our worship must be every day as our body is yielded unto the Lord. I hope we learn something tonight about this verse 1. Very rich. Isang verse lang, pero ang dami mong makukuha. Tama? And I hope and pray, hindi tayong mamistulang dead sacrifice. Kasi hindi yun ang sinabi ng Panginoon. It's not biblical. Hindi tayo ikinumpara sa mga tupa na hindi na muling nabuhay. No? Kahit gaano pa yan ka-perfect, kahit without blemish pa yan, na inalay sa Old Testament time, hindi na yan muling nabuhay. Kaya nga, we are better now compared to those sacrifices. Tayo ngayon, yung merong, di ba? Ibig sabihin, authority na binigay ang Panginoon to present our body as a living sacrifice. Dahil sa ating Panginoon sa Kristo. And I hope that gives us enlightenment tonight. When it comes to our treatment to our bodies. No?